araw mga kaibigan! Nandito ulit tayo sa panibagong kwento ng buhay. Bago tayo magsimula, ay huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe, like at bell icon para laging updated sa bawat uploads ko. Ang nakaraan. Labis ang kasiyahan ni Miguel nang magsilang si Elsa sa kanilang anak. Hindi mawaring kasiyahan ang nadarama niya nang unang makita ang anak nilang si Baby Mary. Narito ang huling kabanata. Kahit may ideya na si Elsa kung ano ang mababasa niya sa cellphone ni Miguel, ay may sipa pa rin iyon sa dibdib niya. Naiinis na siya sa kanyang sarili nang buuin niya ang desisyong sumama sa lalaking bumalik sa Maynila ay malinaw na sa kanya ang pinasok niya. Kung bakit naman unti-unti na namang nabubuhay ang pag-asang iyon sa kanyang dibdib ay hindi niya na alam. Maraming text messages si Lara kay Miguel. Nangungumusta, nagpapaalalang kumain ka na. Magkita raw ang mga ito at namimiss na nito si Miguel. Dapat ay hindi na niya pinapakialaman ang cellphone ni Miguel. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya at nakikialam pa siya sa mga bagay na tulad niyon. Pagkatapos ay sasama lang ang loob niya. 2 linggo na si Mary. Malusog na malusog ito at lalong gumaganda sa kanyang paningin. Hindi na ito namumula. Bagaman, ang mga pisngi ay malarosas pa rin. Mahilig humagighik ang bata at parating tila nilalaro ng anghel. Si Miguel naman ay araw-araw pa rin nagtutungo sa opisina. Tanghali na umaalis, ngunit maaga namang nakakauwi parate. Marahil ay inaalala sila nito. Mamaya ay sasabihan niya itong hindi nito kailangang maging tutok na tutok sa pagtulong sa kanyang alagaan ang anak nila. Kung nais itong lumabas kasama si Lara ay hindi niya mamasamain. Nang pumasok ito sa silid, ay napansin niyang hindi pa ito bihis. Nagtaka siya. 9:00 na ah. Alam ko, araw-araw ka nang late. Ano ka, body clock? Anitong ngiti-ngiti. Hindi pa naliligo si Mary Pretty Baby. Anitong kinuha mula sa kanya ang anak nila at pinupog ng halik sa muka. Hagikhik naman ng hagikhik ang bata. Miguel, kaya ko naman siyang paliguan mag-isa. Hindi mo na kailangang magpalit kung inaalala mo siya. Ngumiti siya at napalunok saka muling nagsalita. At wala rin problema kahit gabihin ka ng uwi. Kung may lakad ka, okay lang sa akin. Saan naman ako pupunta, Elsa? Itaas niya ang mga balikat. Baka lang gusto mo ka akong lumabas. Wala namang problema yon. Dinala na nito ang anak nila sa banyo. Nakahanda na roon ang pampaligo ng bata. Inilapag nito ang sanggol sa plastic cradle na liguan nito. Nakasunod siya roon at inabot ang baby shampoo. Napapansin ko kasing tutok ka rin kay Mary. May buhay ka. Hayaan mo ako rito. Aniya ni Miguel. Nais na bigyang diin na malaya ito. Hindi niya ito itinatali sa kanila ng anak nila. Isa pa, ay maganda na rin kung ngayon pa lamang ay masanay na ang anak nila na parating wala ito. Kapag naghiwalay na sila, ganoon din naman ang mangyayari. Ayaw niyang kung kailan nasa Santa Lucia na sila, ay saka maghahanap ang anak nila na ngayon pa lang ay tila alam na kung ang ama nila ang may hawak dito. Mary, parang baliw ang mami mo, no? Hindi niya alam ang sinasabi niya, right? My pretty baby? Maingat na binuhusan nito ang ulo ng anak nila.
Iniiwasang mabuhusan ng tubig ang mukha nito. Miguel, gusto ko lang sabihin sa iyo na kung gusto mong lumabas kasama si Lara, ay walang kaso yun. Noon pa lamang ito tumingin sa kanya at tila pinag-aralan ang kanyang mukha. Nag-iwas siya ng tingin. Kinuha niya ang baby soap at sinimulang sabunan ang anak nila. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Wala ba talaga magiging problema yon, Elsa? Wala. Binanlawan na niya ang bata. Nagtanong uli ito maya-maya. Kung lumabas akong kasama siya, anong nararamdaman mo? Ano naman ang nararamdaman ko, Miguel? Wala. Isa pa, alam ko namang lumalabas kayo. Matagal ko nang alam. Bago pa ako sumama sa'yo pabalik dito, alam ko na yon. Talaga lang ha? Sarkastikong sabi nito. Nainis siya. Talaga? Pakiabot nga ng tuwalya? Ibinalot nito sa tuwalya ang anak nila. Hindi ka maapektuhan kahit konti? Hindi. What if I kiss her? Ginagawa mo na nga, di ba? Pero, ano magiging reaksyon mo? Eto, wala. Ibinaba na niya sa crib ang bata. Nahirapan yata siyang sumagap ng hangin. Nais niyang umalis na si Miguel. Parang sumikip ang silid para sa kanilang tatlo. Bakit ba ayaw pang umalis nito? Puntahan na lang nito ang Lara na yun at halikan. Talaga lang ah? Talaga lang. Balik niya rito. Ano pa ba ang ginagawa mo rito? Pumasok ka na sa opisina. Magkipag-date ka na. Wala akong pakialam. Baka mamaya gawin ko nga yan tapos hindi ka mapakali riyan. Ang kapal mo. Alam ko nang ginagawa mo. At bakit ako hindi mapakali ha? Nakita ko na nga kayong naghahalikan. Baka nakalimutan mo na. At nagselos ka kaya nagsumbong ka sa lahat. Hindi ako nagselos. Nagalit ako dahil niloko mo ko, yun lang. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Bigla siyang natigilan. Inasikaso na lamang niya ang anak nila. Umalis ka na, Miguel. Ayoko makipag-away sa'yo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Siguro dapat mo na ring malaman ang sasabihin ko kina nanay at lola kapag umuwi na kami sa Santa Lucia ni Mary. Uuwi ka, Elsa? Dahil nagsiselos ka na naman? Uuwi ako dahil yun ang usapan natin noon pa. 2 buwan lang kami rito. Sasabihin ko sa kanila na niyaya mo akong magpakasal pero ayoko na. Walang magagalit sa'yo. Walang pamilyang kakalimutan ka. At ikaw? Madilim na ang mukha nito. Anong ako? Magiging maayos ako. Kami ni Mary. Kahit minsan, 1 buwan mo na lang siyang dalawin. O kung kailan mo gusto. Walang problema. You're full of shit. And you know what? That's never gonna happen. Hindi ka pwedeng umalis dito. Kahit saan ako magpunta, nandoon kayong mag-ina ko. Tandaan mo yan, Elsa. Yun lang at lumabas na ito. Natigagal siya roon. Na magbalik uli ito ay tulog na ang anak nila. Hinagkan nito iyon, saka tiningnan siya. Kung ayaw mo mag-away tayo, wag na wag mo na uli akong sasabihan kung ano ang plano mo sa anak ko na hindi mo ako isinasama. Wala kang karapatang magdesisyong mag-isa. Yun ang usapan natin noon pa, Miguel. Wala tayong usapan, Elsa. Ikaw lang ang nagsabi nun. I'm not hearing any more of your arguments. As far as I'm concerned, this discussion is over. Binarahan siya nito ng patalikod. Naiwan siyang gigil na gigil man ay walang magawa. 2 linggo nang kinikimkim ni Elsa ang saloobin niya. Hindi niya nais na kimkimin lamang iyon. Sa totoo lang,
ay ilang beses na siyang muntik ng bulyawan na lamang basta si Miguel at sabihin dito ang kapal ng mukha nito sa sinabi nito. Kaya lamang sa tuwing makakita siya ng pagkakataong kausapin si Miguel, ay parati na itong may ginagawang mas importante o kung minsan ay simula pa lamang ng usapan ay parang naiinis na ito. Ayaw niyang pagbulyawan sila ngunit mintras ganoon ang nangyayari ay mas umigting ang pagnanais niyang sabihin na lang basta ritong ayaw ko maghintay rito habang kayo ni Lara at hindi mo pwedeng ipagawa sa akin yon. Pagkatapos ay sasabayan na ng pag-aal sa baluta. Sa gabi, tabi man silang matulog ay may bolster pillow sa pagitan nila. At mula nang sabihin nitong walang balak itong pauwiin silang mag-ina sa Santa Lucia, ay kumuha pa siya ng mas maraming unan at hinarang ang mga iyon sa pagitan nila. Kalimitan naman ay mas nauna siyang makatulog. Ito ay parating nasa library pa. Dala ng pagod sa pag-aalaga sa bata sa maghapon at sa pagsisinter ay bagsak siya. Kapag naman nagigising siya sa uha ni Mary, ay kalimitang nakikita niyang inaasikaso na ito ni Miguel at magkukunwari na lamang siyang hindi nagising. Dating gabi pa rin ito, tanghali nang umaalis at maagang umuwi. Kahit ganun, hindi sila magkausap ng matino. Hindi niya alam kung sinasadya nito iyon o ano. Naghihintay na lamang siya ng mas magandang tiyempo. Sana ay dumating na ang pagkakataong hindi sila kapwa mainit para maging maayos ang usapan. Kung ganun na umpisa pa lang ay tila wala na patutunguhan ang usapan, ay saan nga ba iyon makakarating? Baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Nang gabing iyon ay nasa silid na siya at tulog na si Mary. Gaya ng dati ay wala pa si Miguel at nasa library pa. Naghanda na siyang matulog. Nakailang pagtatangka na siyang puntahan ito sa library noon. Parating sinasabi nitong kailangan nitong asikasuhin ang kung anong ginagawa dahil kung hindi ay matatalo ito sa kaso. Hindi niya maatim na gambalain ito ni sa hinagap niya ay hindi niya inakalang may pagkatalakera din pala siya. Pero si Miguel ay kayang palabasin iyon. Ngayon niya ganap na naunawaan ang bring out the best and worst in a person. Tanging si Miguel lamang ang nakagawa niyon. Pinatay na niya ang ilaw sa panig niya sa kama at iniwan ang kabila na nakabukas. Papikit-pikit na siya na madamang ay pumasok sa silid nila. Batid niyang si Miguel na iyon. Maya-maya pa ay bahagyang lumundo ang kutsyon. Alam niyang nasa tabi na niya ito. Hindi nga lang nakita dahil sa nakapagitan sa kanilang tambak na unan. Mabuti at malaki ang kamang iyon. Kahit 5 katao ay kayang humiga doon. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Maya-maya ay bumangon ito at nagtungo sa crib. Pinagmustan nito ang anak nila. Nang sa tingin niya ay lilingon ito sa kanya, sukat bigla na lamang siyang napapikit. Hindi nagtagal ay nadama niyang nasa tabi na ito si Miguel. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at dinampian siya ng halik sa mga labi. Muntik na siyang mapasinghap. Hindi pa rin ito umaalis doon at parang nais niyang mailang. Patuloy na hinahagod-hagod nito ang kanyang pisngi. Hanggang sa magpasya siyang kunwari ay nagising. Tumayo kaagad ito. Miguel? Tawag niya rito. Matulog ka na ulit, Elsa. Pagod ako. Tutulog na rin ako. Tila irritable ito. Ibig na niya magtaka. Sumandal siya sa headboard. Pareho lang pala tayong pagod. Oo, kaya matulog na tayo. Muli siyang humiga at nagsalita. Elsa, hindi ako papayag sa gusto mo. Uuwi kami ni Mary Santa Lucia.
Tapos na ang usapan dyan. Matulog ka na. Hindi pa tapos. Ano ang karapatan mong pigilan ako, Miguel? Gagawin mo akong reserbang gulong? Ganun lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Nag-init na ang ulo niya. Inalis niya ang unan sa pagitan nila. Miguel, para sabihin ko sa'yo. Shut up, Elsa. Marahang sabay nito sa kanya at tumayo na. Hindi ka reserbang gulong. Ikaw ang nanay ng anak ko. Ano pa pinagsasabi mo riyan? Puro kasi duda. Wala na akong ginagawa ah. Tanghali na akong maalis at maaga na akong umuwi. Nagsiselos ka na naman ba? Dahil ba sa walang basihan yung selos mo? Hindi ako nagsiselos, Miguel. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Gabing-gabi na para magtalo tayo, Elsa. Yun lang at lumabas na to sa silid. Taas baba ang dibdib na natili siya roon. Maya-maya ay tumayo siya at tiningnan si Mary. Tulog na pa rin ito. Dinala niya sa baby walkie-talkie at nagpa siyang hanapin si Miguel. Habang naglalakad ay natigilan siya. Mukhang sa labis na pangingit-ngit ay noon pa lamang tumino sa isip niya. Wala raw basihan ang pagsiselos niya. Anong ibig sabihin niyon? Hindi ito lumalabas kasama si Lara? Sukat bumilis ang pintig ng puso niya sa naisip. Lalong bumilis ang mga hakbang niya patungo sa library ngunit wala roon ang lalaki. Bumaba siya ng kabahayan sa likod bahay niya at natanawan si Miguel. Nakatayo ito roon at may kausap sa cellphone. Marahan siyang lumapit dito. Lara, please. Please try to understand. Puno ng pakiusap ang tinig nito. Of course, I'm going to take care of it. Pangako ko sa'yo yan noon pa. Siyempre, tumutupad ako sa usapan. Napailing na lamang siya. Hindi makapaniwalang sa isang pangungusap nito ay nabuhay na naman ang pag-asa niya sa kanilang dalawa. Tahimik siyang tumalikod at bumalik sa silid. Nagpasa siyang bukas na bukas din ay uuwi na sila sa Santa Lucia. Bahala na si Miguel sa buhay niya. Ilang ulit nang tumawag sa service provider niya si Elsa. Ngunit ang sabi ng nakakausap niya ay wala naman na problema ang network. Ibig sabihin nun, sadyang hindi pa nagte-text si Miguel o nagtatangkaman lang na tumawag. Pasado 10:00 na ng gabi at pagod man sa biyahe. Sa pagpapaliwanag sa lahat at sa pag-aalaga sa anak niya ay hindi pa rin siya makatulog. Kanina pa siya naiiyak ngunit pinigil niya ang pagpatak ng mga wala na talaga siyang halaga kay Miguel. Nakaayos na siya at lahat ay hindi man lang tinanong nito kung kumusta na siya. Ang kanyang pagpapaliwanag kanina sa lahat ay tumagal ng mahigit 1 oras. Gaya ng unang plano niya, sinabi niyang niyaya siyang magpakasal ni Miguel ngunit siya na ang tumanggi. Iyon din ang nakalagay sa sulat na iniwan niya rito. Imposibleng hindi pa nito nakukuha ang sulat sapagkat tumawag siya sa bahay nila at ang sabi ng kawaksi ay ito mismo ang nagbigay noon kay Miguel na maaga namang nakauwi at umalis din. Ang sapantahan niya ay sinabi na nito ang balita kay Lara. Marahil ay napag-isip-isip nitong tama rin ang kanyang ginawa. Pero sana naman, kahit pabalat bunga lang, ay kinumusta nito ang lagay nilang mag-ina. Hindi iyong ganoong nipisong text ay hindi magawang magpadala sa kanya. Kanina pa siya nakahiga sa kama. Tangan ang cellphone na ayaw namang tumunog. Hanggang sa ipatong na lamang niya iyon sa mesa. Tumuloy siya sa bahay ni na Tio Mael. Ayaw rin niyang magsulo sa bahay nila ng lola niya, lalo pa at may alaga siyang sanggol. Pinilit na rin niya ang kanyang sarili na matulog. Nang maalimpungatan siya, ay mutili siyang mapatili na mag-guess na ng sariling nasa bisig na ni Miguel.
Tutulog ito sa kanyang tabi. Yakap-yakap siya. Kaagad siyang bumangon. Nagising naman ito. Anong ginagawa mo rito? Natutulog. Hindi ito ang oras ng biruan, Miguel. Hindi kita binibiro, Elsa. Kung iniisip mong sasama kami, abalik ni Mary sa'yo, umiling-iling ito. Hindi ko inisip yon. Kung dito kayo, dito rin ako. Itinuro nito sa isang panig ng silid ang bagahe nito. Kung saan ako nandun din ang mag-ina ko. Yun sana ang gusto ko. Kaso, ayaw mo. Kung nasaan na lang ang mag-ina ko, nandun din ako. Kaya kahit sa buwan ka magpunta, sasama ako. Hindi mo ako pwedeng iwan, Elsa. Bakit mo ba ginagawa to, Miguel? Malaya ka na. Pwede na kayo ni Lara. Lara na naman. Sawang-sawa na ako marinig ang pangalang yan. Sinungaling. Ngumiti siya ng mapakla. Napabuga ng hangin. Samantalang kagabi ay magkausap kayo. Umamin ka na, Miguel. Dahil rinig ko ang usapan ninyo. Kung narinig mo kami, Elsa, ay di dapat. Hindi ka na magtanong kung bakit ko ginagawa ito. Dahil sinabi ko na sa kanya agabi pa at ilang ulit kung sinabi na mahal ko ang mag-ina ko. Professional na lang ang samahan namin. Pangako kong ibibigay ko sa kanya ang ipinangako kong kalahati ng properties ng asawa niya. Pero hanggang doon na lang. Sinungaling ka, Miguel. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Aminin mo na, Miguel, kayo pa rin. Hindi naging kami, Elsa, kahit kailan, hindi. Ginabi rin ako dahil ipinasak ko na ang kaso kay Kevin. Nag-impake na ako pagkatapos. Sabi ko kay Kevin, bahala na siya roon dahil ayaw kong magselos ka. Sabi niya, para daw akong tanga. Ngayon daw, hahabol-habol ako sa'yo. Samantalang dati, pwede namang pinakasalan na kita ng totoo. Tama naman siya. Saka hindi rin ako maggalit doon dahil sa kanya. Dahil sa kanya, ay nakilala kita. Ang ganda ng regalo niya sa akin. Ikaw. Napanganga siya. Hindi niya alam na si Kevin pala ang kaibigan nitong nagregalo sa kanya rito. Hindi mo man lang sinabi sa akin? Ano na ngayon ang tingin ng kaibigan mo sa'yo? Pumatol ka sa isang prostitute? Hindi ganun ang taong yon, Elsa. Isa pa, alam niyang ako ang nauna. Bigla niyang natampal ang mga labi nito. Oh, sa akin ka naman nagagalit. Check. Kasalanan ko ba kung sinabi sa kanya kontak niya? Hindi nga raw niya akalain na totoo pala. Pero kahit na, abogado ka, ano ang iisipin niya sa'yo? Ako naman ang iniisip mo. Yan ang hirap sa'yo, Elsa eh. Parati kang concerned sa akin. Pero ayaw mong aminin na mahal mo ko. Ayaw mo pang sabihin, kaya ayaw mo akong pakasalan ay dahil gusto mong magpakamartir. Iniisip mong si Lara ang gusto ko. Una, totoo naman na si Lara ang gusto mo, di ba? Pangalawa, kailan mo sinabing papakasalan mo ko? At bakit mo gagawin iyon? Muling umawang ang bibig niya nang habang nagsasalita siya ay abutin nito ang isang kaheta sa mesa sa tabi ng kama niya at buksan iyon sa harap niya. Isang singsing iyon. Bakit pa ang kulit mo? Hindi si Lara ang gusto ko. Aminado ako na noon oo, pero hindi na. Ayaw kong pilitin ang sarili ko sa babaeng ayaw ko na. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko sa kanya. Kahit sinasabi noon ni nanay na ayaw niya kay Lara, hindi ako naniwala. When I saw her again, I thought I could finally have her. Naging pangarap ko siya. Trope, kumbaga. Kaso, dumating ka sa buhay ko
And I realize it's you and I want now. Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Ikaw kasi, ang lamig-lamig mo. Eto, gusto sana kitang pakasalan. Noon ko pa dapat naibigay ito sa'yo, kaso bigla ka na lang nagsabing iiwanan mo na ako. Pagkatapos kong akalaing nadaan na kita sa pa-cute-cute ko, hindi siya nakakibo. Parang masyadong maganda ang pangyayari at hindi na totoo iyon. Sana, sabihin mo nang mahal mo ako. Kasi mahal na mahal kita, Elsa. Kung gusto mong dito na lang tayo sa Santa Lucia, sige. Basta magkasama tayong pamilya. Gabi lang inaaway mo ako? Gusto mo akong iwan, kaya sinungitan kita. Ayaw kong pag-usapan ang bagay na yan. Natatakot ako, Elsa. Mahal mo ako? Mahal mo ba ako? Miguel, mahal mo ako? Sukat umalog ang mga balikat nito. Hindi ko aalogin ng kasal ang babaeng hindi ko mahal, Elsa. Noon, kaya hindi kita pinakasalan kasi hindi pa kita mahal noon. At wala sana akong balak mahalin ka. Kaso, paano ba ako hindi mai-inlove sa mukhang yan? Sa alindog na yan? Sa nanay ng anak kong yan na pinakyaw na lahat. Ganda, bait at talino. Inilapat niya ang mga labi sa mga labi nito. Uhaw na uhaw ang halik na iyon. Nang maghiwalay sila ay hinagkan uli siya nito habang isinusuot sa kanyang daliri ang singsing. Teka, hindi ko pa sinasabing papakasalan kita ah. Tudyo niya. Wala na. Suot mo na. Wala nang bawian, Elsa. Ngiting-ngiting, pinupog niya ng halik ang mukha nito. Mahal na mahal kita, Miguel. Sabi ko na nga ba? Inirapan siya nito. Hintay ako ng hintay sa text mo kanina pa. Sabi ko na nga ba, Elsa? Pinagkukurot niya ito sa tagiliran. Alog ng alog ang mga balikat nito. Tila iniiwasang mag-ingay. Ayoko na kasi ng tawagan o text-text pa. Gusto ko, pagdating ko rito, suot na agad ng singsing sabay kiss, etc. Miss na miss ko na yan eh, baka akala mo. Nag-init ang kanyang muka, sabay amin. Ako rin. Bumaba ang kamay nito sa kanyang puwetan, saka hinapit siya, palapit dito. Buti na lang at antukin pa si Mary. Miguel, anong sinabi mo sa lola ko? Sinabi ko na lahat. I hope you don't mind. Ayoko na magsinungaling. Natuwa naman sila. Ang sabi ng tiyo, umakyat na ako rito. Ang sarap-sarap mong ikis habang tulog. Alam mo ba yun? Paano paggising? Ibang usapan na yan, Elsa. Hindi lang kiss ang sarap-sarap gawin sa'yo kapag ready, willing and able ka. Tumaas baba ang kilay nito. Kaagad na nagsimulang tumilakda ang mga daliri niya sa kabuuan nito. Mahal na mahal kita, Elsa. At mahal na mahal ko kayo ni Mary. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa piling ko. Aalagaan ko kayo hanggat nabubuhay ako. At magsasama tayo habang buhay. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik at sumabaybay sa kwentong Miguel at Elsa. Muli ay samahan niyo ako sa panibagong kwento ng buhay. This is Lady M, signing off.